May nagtanong dito, ang sabi niya dito, nakasulat, Dok, ito bang nunal ko dapat tanggalin? Parang nagbabago kasi yung kulay. O yun. Ito, pag-usapan natin yan. Normal naman po na magkaroon tayo ng mga taling o mga nunal. Sa Ingles, tinatawag itong moles or nevi. Usually, maliliit, dark brown spots yan na dahil sa pigment na kung tawagin ay melanin mula sa mga cells na kung tawagin naman ay melanocytes. So again, melanocytes, melanin. Usually, harmless naman po ang mga nunal at rare naman itong maging cancer pero siguro maganda pa rin po na maging aware tayo sa mga dapat nating bantayan sa ating mga katawan. O narito na, ang mga dapat bantayan, take note po ninyo, pwede niyo po itong screenshot or post ang screenshot nyo. Meron tayong mnemonic na A, B, C, D, E. Start tayo with letter A. Hahanap tayo ng A, asymmetry. Ibig sabihin, hindi pantay. Kapag hinati mo sa dalawa, pwedeng hindi pantay ang bawat side. Ito, halimbawa, itong picture na to. Kita nyo dyan, kapag hinati mo sa gitna, hindi talaga magiging pantay. Hindi siya mirror image, kumbaga kapag naglagay ka ng linya sa gitna. Okay? Yan po yung asymmetry. Madali lang, di ba? Okay, let's go to letter B. Borders. Kapag po mga irregular o mga notched or scallop yung borders sa inyong mga nunal, medyo hindi maganda yan. Halimbawa, lagay ko dito, ganito. O di ba? Diyan po sa example natin yan sa B na yan, no? Hindi siya pantay. Tapos yung borders yan sa gilid, irregular talaga, hindi siya bilog na bilog. Di ba? Simple lang? Very good. Next natin, letter C, for color. Tingnan po ninyo itong example na to. Yung kulay niya sa paligid, no, iba-iba from one to another. Merong mga shades na parang tan to brown to black. Meron pang red na or going to bluish area. Hindi lang masyado kita sa picture na to. Pero nagigets nyo naman sinasabi ko. Sa letter C, look for colors na iba-iba. Next naman natin, letter D or D for diameter. Ang mga melanoma o mga skin cancers ay mas malapad po sa 6 mm o mas malaki sa size ng pencil eraser. Isipin niyo, kung lumalaki yung nunal ninyo, hindi yan buhay. Pero, kailangan lang nating na maimbestigahan. Pero, kung hindi naman lumalaki, okay lamang yun. Let's say that way. Huwag na pong gagalawin. Pero again, kung lumalaki, patingnan po natin. At last letter po natin is letter E for evolving. Kumbaga, pwedeng nagbabago-bago ang itsura niyan over time. Pwedeng sa papalaki, o di naman kaya nagbabago yung borders, o yung kulay, nagbabago-bago. Ayan, kapag ganyan, medyo kinakailangan nating maimbestigahan kasi kung cancer yan, kinakailangan tanggalin yan para hindi makapaminsala. For now, ang gusto ko lamang malaman ninyo at ibahagi din po sa inyo ay ang maging aware tayo sa ating mga katawan. Maging aware tayo sa mga lugar kung saan naroon ang ating mga nunal para hindi tayo nagtataka kung meron ba dyan dati o wala. Also, protect your skin mula sa mga UV radiation sa araw o kahit sa ano pang pinanggagalingan ng ultraviolet radiation kasi link talaga yan sa pagkakaroon ng melanoma. Kaya kung maaari, huwag lalabas sa peak ng araw around 10 a.m. to 3 p.m. Gumamit kayo ng sunscreen, magsuot kayo ng damit na magko-cover sa inyong mga skin at huwag sanang gumamit ng mga tanning lamps or tanning beds. Baka may magsasabi, bakit daw yung mga farmers natin hindi naman nagkaka-skin cancer? Sino nagsabi sa inyong walang farmer na nagkaroon ng skin cancer? At kung titingnan po ninyo, yung mga balat po nila covered yan. Kaya ang sabi natin dito, maglagay kayo ng cover sa inyong skin. Okay? At again, kung may mapapansin kakaiba sa inyong mga katawan, huwag mag-atubiling magpakita sa inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana may natutunan po kayo. See you ulit next episode. Ingat. Follow ka na rin for more.